You can use the same method to determine the correct subscript when you are writing a chemical formula based on a name. Example, write a formula for magnesium bromide. This is a compound containing magnesium and bromine ions. To determine what subscript, if any, again, paano po malalaman yung charge? So, valence electron niya, ano, yun lang yun. Yun ang clue nyo para malaman ang kanyang charge. To determine what subscript, if any, to use, look at the opposite charges. The subscript on bromine will be 2, and because of the charge of the magnesium is 2, the subscript on magnesium will be 1, because the charge on bromine is -1. Thus, formula is MgRB. At syempre, kapag ang subscript po natin ay 1, hindi na yun natin isinusulat. Okay? Magnesium daw na, ayan, is ER. So, cross nyo lang yung kanilang charge. Kaya naging Mg, hindi mo lang pwede ilagay ang 1, ano? Kaya Br2. Yung 2 ay galing dito. Okay? MgBr2. So, ganun lang ang ibig sabihin. Likewise, given the name iron 3 oxide, we can determine that the iron will have subscript of 2 because the charge of oxygen ion is -2. The oxygen will have subscript of 3 because we have been told that we are dealing with the iron with a charge of 3. So the formula is Fe2O3. The only time this rule is not true is when the charges on the ions are equal. Okay, ulit. So ang sabi dyan, iron, iron, 3 oxide. So si iron, sabi, 3, ibig sabihin, 3 ang ginamit sa kanya. At si oxygen, ano? Si oxygen ay merong -2. Again, kung paano po naging -2 ang kay oxygen, tigapi ang valence electron ni oxygen ay 6. So ito nga pala, isa pang way para malaman mo ang charge. Okay? Kung ano yung 'di ba ang sinasatisfy natin ay 8, tapos ang valence electron niya ay 6, ano? So ano itong nawawalang ito para magkaroon siya ng 8, ay di 2. So ibig sabihin, kailangan siya mag-gain ng dalawang electron. Diba? Ano nga, kapag nag-gain, nagiging anions. Ibig sabihin, negative. Kasi yun yung kailangan niya pang i-gain. Dalawang electron. Yung mga naglo-lose ng electron, sila yung mga nakapositive. Naglo-lose, nagbibigay ng okay? So, yan ang ibig sabihin lang. Ngayon, ito na ngayon, FeTO. Okay, ganyan lang ang ibig sabihin yan. Yan, may sinabi naman dito, the only time that this rule is not true when charges on the ions are equal. For example, when the oxygen with a charge of -2 bonds with magnesium with a charge of +2. In this case, the charge of one oxygen ion is equal to the charge on one magnesium ion, so it's charged. So it will take only one oxygen ion and one magnesium ion to form a compound that has no charge. Okay. Si magnesium 2 at saka si oxygen na 2, eh di ba dapat ganyan?
Pero, sabi dyan nga, kapag kasi same yung charge, hindi mo na kailangan lagyan ng subscript. Ganyan na siya. Okay? Same as dito. Oh. Same thing kapag daw calcium at saka oxygen. Tumba. No. Ang formula ay ito. Hindi ito. Okay? So, tapos na tayo sa naming of ionic compounds. Ngayon naman ay naming binary molecular compounds. Molecular compounds consist of combinations of non-metals. Binary moleculars compounds are composed of only two elements. They are easy to identify as they consist merely of two non-metal elements. So, ano example dyan? Ayan, water, which is H2O, NF3, at saka N2O4. So there are four steps to name the binary molecular compounds. First, the name of the element farthest to the element in the periodic table is written first. There are occasional exceptions to this rule. The main exception is oxygen. Oxygen, except when combined with chlorine, is always written last. So ano ba ang ibig sabihin noon? So again, himayin natin ano. So the name of element farthest to the left daw in the periodic table is written first. So halimbawa, magbigay tayo ng example ano para mas malinaw. Halimbawa natin ito ay um, halimbawa natin is si carbon disulfide or si CS2. Okay? So si CS2 po ay si carbon is group 14 yan. No, group 14. At si ito ay group 14. At si sulfur naman ay group 16. Okay? Ibig sabihin, si carbon is to the left of sulfur. So, ibig sabihin nito, kapag ininame mo siya, unahin mo si carbon, which is carbon disulfide ang pangalan niya. Yes. Okay? So, yan, yun. Pero, exemption to the rule daw kapag andyan si oxygen. So, ano naman ang ibig sabihin nun? Halimbawa, um, si sulfur, halimbawa si SO3. Example, SO3. Si sulfur, again, ay nasa group 16. Si oxygen po ay nasa group 16 din. Pareho sila, nasa group 16. Si sulfur ay below ng oxygen, below kay oxygen sa table. So, si sulfur ang mauuna, ano, sa pagpapangalan. Kaya, ang pangalan niya ay sulfur trioxide. Okay? Ganyan. Ito pa lang. Dito pala to example. Both in the same group in the table, the lower one is written first. So, ano naman ang pwede nating example dito sa combined with chlorine pala to. Okay. So, combined with chlorine, nag-isip tayo ng compound. Let's say, okay, ClO2. Example nito, ClO2. Yan. Si chlorine ay ano ang group? Which is makikita nyo yan sa inyong periodic table. Si chlorine ay halogens. Ano? Kaya yan ay group 17. And again, si oxygen ay group 16. So, ang sabi diyan kanina, farthest to the left. So, dapat, mauna ang ipangalan natin si oxygen, no? Pero, oxygen nga daw ay exemption. Kaya,
mas mauuna pa rin nating pangalanan si chlorine. So, ang magiging pangalan na niyan ay chlorine dioxide. Okay? Ayan. The name of the second element given an "ide" ending. So, ayan, mga second element niya. Kita niyo naman class. Oh, mga "ide" na yan. Okay. So, yan. Okay. Naming binary, ah, kapag gagamit naman tayo ng mga prefixes. So, andyan si mono kung 1, di kung 2, tri kung 3, tetra kung 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8, nona 9, deca 10. Okay? Pero ang nakalagay dyan, never used with the first element si mono. If only one atom of the first element present, do not use prefix. Okay? Example. Cl2O, dichlorine monoxide. Gumamit tayo ng di kasi dalawa. Anong elemento chlorine? So, dichlorine. Iisang ating o kaya monoxide. Okay? Next is NF3. Ilan nitrogen? Isa lang. Kaya, hindi na tayo gumamit ng mono. Kasi sabi nga dito, kanina, do not use prefix kapag ang first element natin ay one atom. Kaya, nitrogen lang, walang prefix. Si chlorine ay tatlo, kaya gumamit tayo ng try. Dito naman, N2O4, dalawa ang ating nitrogen, kaya apat ang ating oxygen, kaya tetroxide. T4S10, phosphorus, apat, kaya phosphorus. Ang sulfur natin ay 10, kaya deca sulfide. Again, ang mga second element naka-ide. Okay.